Bilang messman, sinubukan ko pala mag-render dito sa open deck, magtanggal ng kalawang. Tara pag-usapan natin kung ano ba talaga ang ginagawa ng isang ordinary seaman ng isang OS. At ito nga pala ang kanyang video, mapapanood nyo dito. Bago ang lahat, ako pala ang messman dito sa cargo. Proud to be a messman. Noong una ay akalain ko, sinubukan ko ito dahil alam ko gusto kong mag-ordinary seaman. Dahil bilang isang messman nga ako, ay gusto ko rin maranasan mag-isang ordinary na magtrabaho sa open deck. At syempre, bago ang lahat, ang dami ko rin palang pinagdaanan sa pag-a-apply. Kagaya nyo, kagaya ko, kagaya mo, at lahat tayo ay nahirapan sa pag-a-apply. Kaya pag nandito ka na, huwag mo nang sayangin yung panahon at oras, ibigay mo na yung best mo para sa iyong pangarap. Kasi kapag maganda ang iyong trabaho, alam ko maganda rin ang promotion na ibibigay sa iyo. Katulad nila, hindi lang sa ordinary seaman, kundi nagiging AB, nagiging mataas pa sa AB, third mate, second officer, chief mate. Lahat ay nagsisimula sa mababa. Lahat ay nagsisimula sa unang trabaho na kanilang gustong mapuntahan. Lahat nagsisimula sa paghihirap bago makarating sa magandang posisyon. Alam ko sa inyo marami nag-a-apply, marami nangangarap, at maraming gustong sumampa. Dami ko rin pinagdaanan dati. Halos ang dami kong in-applyan. Ang dami kong pinuntahan na agency. Dumating pa nga sa punto, umiiyak ako. Hindi ko alam kung ano yung gagawin ko. Kasi nga, ang dami kong binabaksak na exam, hindi ako makapasa. Kasi nga, kinakabahan talaga ako pag ganon. Hindi ko rin akalain na ganun pala pag international na in-applyan mo. Ang dami mong gagawin na review, ang dami mong gustong sabihin pero hindi mo masabi kasi nga dahil kinakabahan kapag in-interview. Pero kailangan mo palang magtiwala sa sarili mo, magtiyaga ka, mag-review ka sa mga duties mo, sa mga duties na ina-applyan mo, dahil kailangan talaga iyon kapag i-interviewin ka. Bago ka sumalang sa interview, kailangan naka-advance na yung isip mo sa sasabihin kung ano yung duties mo at sabihin mo ang totoo, kasi para at least hindi ka mahirapan sa mga ini-interview sa'yo. Kung ano ba yung iyong experience, ano ba yung kailangan mong na trabaho, ano ba yung saan ka ba kaabilidad, saan ba yung kakayahan mo, ano ba yung hinahanap mo, ano ba yung skills mo. Yun kasi ay dun pa lang ay kailangan mo nang ibigay ang best mo sa pag-i-interview, sa pagsasalita mo, at kung ano ka. Kasi guys, ang hirap kasi kapag biglaan ka nag-apply tapos hindi mo pala alam yung ina-applyan mo. Mahirap talaga siya. Ako, ang dami ko rin sinubukan kung ano-anong position, pero sa messman talaga ako napunta. Katulad din ni ordinary seaman, ang in-applyan niya ay ordinary seaman. Pwede siya maging able seaman, pwede rin siya maging bosun, pwede rin siya maging third mate, pwede rin siya maging official, third mate, second mate, chief mate, at pwede rin maging kapitan. Kasi kapag magaling ka sa lahat ng mga ginagawa mo at may kabutihan ng iyong ginagawa at talino at madiskarte at alam yung trabaho at alam ang mga duties mo, ay pwede kang maging kapitan, pwede kang maging officer dito. Kagaya ni OS, nagsimula siya sa mababa. Nagsimula siya sa pag-apply bilang isang, ano nga ba yung in-applyan niya? Bilang inter-island. Doon kasi siya nagsimula. Medyo nahirapan din siya kasi nagsimula siya noong araw na yon. Hindi siya agad natanggap, pero dahil nagtiyaga siya bilang isang nag-a-fly ordinary seaman, napunta muna siya sa malaking barko. Yun ay ang passenger,
kung saan nabigyan siya ng pagkakataon. Kaya kung ikaw ay may pangarap sa buhay, sana lagi kang magtitiyaga. Huwag mong pipilitin na hindi ka na mag-apply. Gawin mo yung best mo. Gawin mo lang yung mga tiwala mo sa sarili mo. Kahit wala kang pang apply, basta lagi kang pagtitiyagaan mo pa rin. Kasi kapag umistop ka, paano ka nalang makakasampa, 'di ba? Kagaya ko, hindi ko talaga inisip na mag-stop kasi hindi naman lahat nakukuha sa isang tsambahan lang. Swerte yan na lang talaga kung tsambahan. Pero daraan ka talaga sa matinding konting problema, sa depression na konti kasi may mga agency na hindi ka agad matatanggap, kinukuha, may skills agad, tapos may mga requirements agad. Kung nagsisimula ka pa lang, kailangan kumpleto ka na sa mga requirements. At syempre, kung nagsisimula ka pa lang, kailangan kumuha ka ng experience mo kung ano yung nababagay sa'yo at kung anong kapasidad talaga na para sa'yo. Kasi mahirap kasi kung hindi mo naman gusto yung trabaho, hindi mo rin, parang may isip mo na hindi na lang ito yung kinuha ko. Tapos may maganda palang paraan pa pala. Meron pa pala na trabaho kang inaasam. Yun pa lang, kailangan mo ng pag-aralan sa isip mo kung ano ba talaga. So, ito ang trabaho ng Open Deck. Ito yung pinapakita ko bilang isang messman sa inyo. Nagtatanggal siya ng kalawang. Kasi, ang trabaho dito ay hindi lamang nagtatanggal ng kalawang, kundi nagipintura, nag-check, tapos nagbabantay ng mga crew. Kapag underway, kailangan nasa trabaho sila. Kapag nasa port naman, ay syempre, nandun sila sa gangway. Sino ang mga gwardiya sa gangway para ma-check kung sino mga papasok na mga visitor at alam agad nila yung kanilang tungkulin bilang binibigay sa kanilang duties. Guys, kung may pangarap ka talaga, huwag mo talagang susukuan kasi kagaya ko, nagtiyaga ako na hindi ko hinadlangan yung bagay na ikaka-down ko, kundi pinush ko talaga. Katulad din ni Ordinary Z-Man na ngayon nasa barko na. Salamat pala sa panonood. Kung may naitulong nga pala ako sa iyong mga idea na kagaya namin ni OS at ako bilang isang messman, kung anong nakikita yung trabaho sa kanya, sana nakatulong ako para at least may mga idea na kayo kapag nandito na kayo. Ito guys, panoorin nyo ang kanyang trabaho. Huwag kayong bibitiw at syempre, don't skip itong video na to. Syempre, makakausap na natin dito si Ordinary Z-Man. Kasi nag-iingat din ako dito.